Okay, kabayan, dumako po ang ating palatuntunang ating alamin sa Barangay Gagalot dito po sa lalawigan po ng Laguna sa bayan po ng Mahayhay. At kalapit po nito ang buong kabundukan po ng lalawigan ng Laguna at Quezon. Ano po? Na dinayo ng ating palatuntunang ating alamin. Kasama po natin dito si Josie, ayan. At parang kahapon lamang siya ipinanganak, kabayan ko, pero ang pinangangasiwaan po niya ay napakalawak na organic farm area na kanilang binuo. Kailan po ninyo binuo, Ma'am Josie? Naniraan po kami rito noong 2006. Okay. Nagsimula po kami maging commercial supplier noong 2009. Ang ibig po ninyong sabihin, dito na kayo naninirahan din? Dito na po kami nanirahan, hindi na po kami umuwi sa bahay namin sa Santa Rosa. At paano po ninyo pinasimulan po itong naisip ninyong organic farm? Nagsimula po kami hindi bilang isang negosyo, kundi parang libangan lang. Okay. Parang after po namin na mag-retire, parang gusto lang po namin tumandang malusog. Okay. So nag-produce po kami ng gulay para sa pamilya, meron kaming konting manok, konting pato, at gusto po kasi namin na paglabas mo ng kusina, diretso ka na sa taniman, Okay. upang mamitas ng mga gulay na ihahain sa pamilya. Ganun lang po nagsimula, and then imbita kami ng mga bisita na nakikumakain dito at sinabi na rin, masarap yung luto mo. Ano ba ang meron dyan? So sinasabi po namin na ang aming inihahain sa kanila ay lahat ay organic. So sabi nila, supplyan mo naman ako. Doon ho nagsimula yung pagiging negosyo na. I was about to ask Josie, no, kung paano pumasok yung organic. I suppose, nung inumpisahan nyo to, wala pa yung organic sa isipan ninyo. O nando na? Ando doon na po. Kasi po gusto nga po naming tumandang malusog after retirement. So sabi namin, gawin nating natural ang pamamaraan ng paghahalaman. Kaya po ako ay dakilang basurera ng karatig naming Lukban. Lahat po ng basura nila ay ginagawa po naming pataba. Pagkatapos, kayo na po ang bumuo ng ideya na nagkaroon po kayo ng iba't ibang mga, sabihin natin, ingredients o sangkap ng paghahalaman at paghahayupan dito. Kayo na po nag-umpisa nito. Sa totoo lang po kami walang alam sa agrikultura. Okay. You're supposed to be a computer graduate, ano? Yes, sir. So, a complete paradigm shift mula sa computer naging agriculture. Umattend po kami ng iba't ibang seminar sa iba't ibang nagsusupply ng buto. Nakarating kami ng Bulacan, Cavite, Rizal, Palawan, hanggang sa nakarating po kami sa Thailand upang mag-aral ng organic agriculture. At pagkatapos po, ano pong suporta ang nakukuha po ninyo sa iba't ibang mga ahensya o mga organization na nakakaugnay ninyo? Ang Department of Agriculture po ay napaka-supportive po sa amin. Pagka po sinabi namin na baka pwede kaming tulungan upang magkaroon ng additional na fertilizer shed, kami po ay binibigyan nila ng pondo at pag in return po ay kami naman ay nag-share ng aming natutunan sa ating mga kababayan at tinuturuan po namin sila ng kung paano mag-organic agriculture. Ganon din po ay yung Department of Tourism, kami po ay kanilang ipinakilala na dito na kayo pumunta upang malaman ang organic agriculture. Kaya po kami po ang nagpasimula ng agritourism dito po sa Pilipinas. Okay, ano po ang matatagpuan dito sa inyong 5-hectare farm? Meron po kaming organic baboy. Baboy na hindi mabaho, na makikita po natin mamaya. Manok na hindi malangaw. At mga organic high-value vegetables tulad po ng mga lettuces, Japanese cucumber, iba't ibang uri ng mga culinary and medicinal herbs. At meron din po kaming organic ducks, meron po kaming turkey, meron po kaming rabbits, at iba't ibang uri po ng prutas na hindi na nakikita ng mga bata ngayon. Tulad ng balimbing, meron po kaming mga dalandan, meron po kaming satsuma, orange yung green na pongka na walang buto. Meron din po kami langka na walang dagta. So lahat po ng klase ng bayabas, nakakalimutan na ng mga bata ang mga bayabas. Meron din kayong bayabas? Meron po lahat ng klase ng bayabas. Pero na ma'am, kung talagang pag-iisipan natin ang pagkakabuo po ninyo, sino po ang katulong niyo sa yung establish na itong farm na ito? Ito po ay family business. Okay. Ang asawa ko po ang Chief Technology Officer, siya po yung sa technical na aspekto ng pag-agrikultura. Ako po naman sa finances. Siyempre, no? Siyempre. And katulong po namin yung aking panganay
Siya po yung Farm Manager at International Relations Officer. Ngayon po ay siya nagkakandak ng seminar at tinuturuan yung ating kababayan mula sa Marikina. At yun po namang aking bunso ay nag-aaral ng Agri-Biotech. So siya po naman sa Research and Development. And how many children do you have, Josie? Dalawa lang po sila. Isang lalaki at isang babae. Kung matanong ko po kayo, nakapagsimula kayo sa ganitong laki ng proyekto, ano pong nakikita po ninyo sa hinaharap? Mag-export po. I-export po natin ang ating mga produkto, pero bago po natin i-export, kailangan po mapalaganap muna ang production dito sa Pilipinas. At yung pong mga organic farmers ang magsasama-sama at magtutulong-tulong upang maiangkat sa labas, upang maiangat naman ang kanilang kabuhayan. At yung pong mga dumadalo rito at nag-seminar, ano po ang kanilang nagiging reaksyon kapag natapos na? Sila po ay tuwang-tuwa at lagi po nilang nasasabing, pwede pala talaga ang organic farming. Actually, yun yung isang participant natin ng Isabela, meron na po siyang 300 sow level ng organic pigs. Nagtuturo na rin po siya. Nung isang araw, taga Bulacan naman, tinabi niya sa akin na pwede rin ba akong magturo. Nakarating na rin po kami sa Cambodia, yung isang participant namin na Cambodian ay meron na siyang vermiculture doon at tinadayo na rin po siya at ini-introduce naman niya at siya naman na nagtuturo ng vermiculture and organic agriculture dun sa Cambodia. So kami po tuwan-tuwa at yung aming mga participants ay pinapalaganap na ang organic agriculture, hindi lang sa ating bansa kundi pati na po sa ibang bansa. And finally, meron pa ba kayong idaragdag dito? Atin pong palaganapin ang organikong pag-agrikultura dahil sa organikong agrikultura po, ligtas ka na, may pera ka pa. Okay, kabayan ko, si Josie Costales. Ano po? Costales is really from Laguna, no? Hindi po, sila po ay galing sa norte, Ilocano po ang Ilocano ang Costales, and you are from Laguna? Hindi rin po. Okay. Ang tatay ko po ay taga Quezon, ang nanay ko ay Bicolana, laking Maynila po. Okay, kabayan ko, ang Costales Farm ay matatagpuan po sa Barangay Gagalot. Paghandaan po ninyo ang pagbibiyahe dito, marami scenic area, ano po, at talagang you'll feel the environment, kabayan, kapag nakarating po kayo dito sa kanilang Costales Farm, na ang pinakasentro punto ay organikong mga pamamaraan sa ating kabuhayan. Ito po naman ang inyong lingkod ka, Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, pangingisda at mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga likas na pamamaraan sa pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng mga alagain, halaman, isda at hayop ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.